Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay tinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitindig. Lumalang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solution sa COVID-19. Narito na ang bagong balita, bagong musika. Ito ang Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng isang metro. A. Narito na ang bagong balita, bagong musika. Ito ang Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago. Maglilingkod sa inyo ng taus-puso. Tunay, totoo, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Ibibigay ang mga balita, musikang inyong kagigiliwan, mga isyu at problema, aaksyonan, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Maasahan sa News and Public Service, 24 oras nakatutok, Artikulo Bago, Teleradyo. Mula sa ASR News and Publishing Service at ASR Network Corporation, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Kawihan, pag-asa. Maghahatid ng mga balita 24 oras nakatutok upang kayo'y paglingkuran. Artikulo Bago, ihahatid ang balita ng malaya, tapat, at totoo. Bagong balita, bagong bago, sabihin sa mga, nagbabago. Artikulo Bago, simula sa balitang lokal, balitang regional, balitang nasyonal, at internasyonal. Artikulo Bago, mayroon din sports, impression kultura, ulang panahon. Mapapakinggan mula sa Facebook, YouTube at Internet broadcast. Artikulo Bago, balita. Yan sa ilan ng Artikulo Bago Teleradyo. Narito na ang iyong balita.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, lalawigan ng Zambales, Bataan, Bulacan at iba pang lalawigan na nasasakop ng Artikulo Bago Teleradyo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Nobyembre taong 2020. Ako po ang inyong mga kasama. Ako po si Kakampi Ronel Marin at ito ang programang Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Balita. Artikulo Bago Headline. At dumako na po tayo sa ulo ng mga balita. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo itinalaga bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects. Artikulo Bago Headline. Tripartite agreement sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19 ikakasana. Artikulo Bago Headline. Batang nasawi sa pagkalunod habang magkahatid sana ng module sa Laguna. Isang fake news ayon sa DepEd. Artikulo Bago Headline. Face-to-face classes papayagan lamang ng Department of Education kung mayroong go signal ni Pangulong Duterte at ng IATF. Artikulo Bago Headline. Pangulong Duterte handang tumulong na maamyendahan ang batas na magpapalawig sa transition period ng BARMM. Artikulo Bago Headline. Palasyo binati ang mga pumasa sa physician licensure or licensure exam. Artikulo Bago Headline. Palasyo pumalag sa pag-aaral ng Bloomberg ukol sa economic and social disruption sa COVID-19. Artikulo Bago Headline. Finance Secretary Carlos Dominguez sinabing may 3 paggugutan ng COVID-19 vaccine fund. Artikulo Bago Headline. Establishmento sa Baguio City pinasara dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Artikulo Bago Headline. Tubig ulan dapat pag-isipan paano mapapakinabangan ayon kay Senator Grace Poe. Artikulo Bago Headline. Mga mambabatas na nagpaturok na ng bakuna kontra COVID-19 saklaw ng medical confidentiality. Artikulo Bago Headline. 15 crew na iligtas matapos lumubog sa kanilang cargo vessel sa Araceli, Palawan. Artikulo Bago Headline. Magat Dam at Binga Dam nagpapakawala pa din ng tubig. Artikulo Bago Headline. At ay rehistro. Registration online inilunsad ng COMELEC. Artikulo Bago Headline. At balita sa COVID-19 sa buong mundo, global cases ng COVID-19 mahigit 60.6 million. Artikulo Bago Headline. Artikulo Bago Balita. At dumako na po tayo sa nilalaman ng mga balita. Inilunsad na ng Commission on Elections o COMELEC ang iRehistro na isang voter registration facility. Ayon sa COMELEC, ang mga nais magparehistro ay maaaring bisitahin ng iRehistro online. Doon ay maaari na silang magsagot ng application form at magpapa-appointment para sa biometrics capture. Doon ay kung mayroon nakatakdang appointment, sila ay mabibigyan ng prioridad sa COMELEC offices. Maaari din naman hindi magpaseta ng appointment at sumabay ang pagpila sa mga walk-in applicants. Artikulo Bago Balita.
Tiko Bago Balita. Samantala, may isang gate pa ding nakabukas at patuloy na pagpapakawala ng tubig ang Magat Dam. Sa inilabas na abiso ng Pag-asa, bandang alas 9 ng umaga kahapon, ang water level ng Magat Dam ay nasa 190.1 meters. Nag-abiso ang Pag-asa sa mga munisipalidad ng Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian at Camu na maaaring maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig. Samantala naman nagpapakawala pa din ng tubig sa Binga Dam. Alas 8 ng umaga po, kahapon ay nasa 576 or 574.64 meters ang water level ng Binga Dam at mayroon pa ding itong isang gate na nakabukas. Ayon sa Pag-asa, maaaring maapektuhan ang pagpapakawala ng tubig sa Barangay Dalupirip, Tinogdan sa Itogon, Benguet. Tiko Bago Balita. At mga kakampi, sa ibang balita, patuloy o nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang 15 crew ng isang cargo vessel na lumubog sa karagatang sakop ng bayan ng Araceli sa lalawigan ng Palawan. Ayon kay Commander Severino Destura ng Coast Guard Station Puerto Princesa, lulan ng cargo vessel na Lady Athena ang 17 crew nang magkaproblema ito at lumubog. Patungo sana ng Puerto Princesa ang nasabing barko. Patuloy namang pinaganap pa ang dalawang nawawalang crew ng barko na kinabibilangan ng kapitan at chief engineer. Magsasagawa ng investigasyon ang Coast Guard sa kung ano ang naging sanhi ng insidente. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Walang balak ang palasyo ng Malacanang na pilitin ang mga mambatas na umamin sa publiko na nagpaturok na ng bakuna kontra COVID-19. Pahayag ito ng palasyo matapos mapaulat na nagpaturok na ng bakuna sina Senador Panfilo Lacson at Congressman Martin Romualdez. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, saklaw kasi ng medical confidentiality ang bawat isa. Hindi aniya naaring na mapilit ang dalawa kung aaminin o hindi. Hindi naman masagot ni Roque kung mayroon ng miyembro ng kabinete si Pangulong Rodrigo Duterte na nagpabakuna na ng kontra COVID-19. Tiko Bago Balita. Ipinagtataka ni Senator Grace Poe na halos taon-taon ay may issue sa kakulangan ng supply at tubig o ng tubig at problema din ng pagbaha. Sinabi ni Poe kung mapapag-isipan lang ng gobyerno kung paano pakikinabangan ang tubig ulan na ay maaaring mabawasan ng problema naman kapag kinakapos ng supply ng tubig. Din ng senadora taon-taon higit 20 na bagyo ang dumadaan sa bansa at ilan ay labis na mapaminsala. Kaya dapat aniya may ginawa ng hakbang para mabawasan naman ang mga pagbaha at paano magagamit ang tubig ulan. Sinabi ni Poe na maaari namang ipunin ng tubig ulan at paggamit ito sa irigasyon, groundwater at pagpatay sa sunog. Din pa nito, sa halip talaging purihin ang katatagan ng mga Pilipino sa kabila ng mga kalamidad ay dapat gumawa ng paraan para mailayo naman sila sa kapamakan. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Ipinasara ng Baguio City Local Government ang isang establishmento sa lungsod dahil sa paglabag ng National Internal Revenue Code. Ito ay makaraang matuklasan na hindi nagbibigay ng sales invoice o official receipt sa mga kliyente. Ayon sa Baguio City LGU, malinaw itong paglabag sa National Internal Revenue Code, Revised Penal Code at Baguio Tax Ordinance. Tiko Bago Balita.
Samantala naman, iniulat kay Pangulong Duterte ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na may 3 maaaring mapaghugutan para sa ilalaan na 73.2 billion na ipambibili ng COVID-19 vaccines para sa 60 milyong Pilipino. Aniya ang halaga ay based sa average cost ng bakuna ng 1,200 pesos kada tao. Nabanggit din ni Dominguez kay Pangulong Rodrigo Duterte ang sinabi ni DOH Secretary Francisco Duque III na sa pagbabakuna ng 60 milyon na Pilipino, masusunod ang sinabi ng World Health Organization na herd immunity. Nangangahulugan naman na magkakaroon ng sapat na proteksyon ang populasyon ng Pilipino sa bansa dahil nasunod ang itinakdang bilang na mabakunahan na. Ayon kay Dominguez, 40 billion ay utakin sa Asian Development Bank at World Bank, 20 billion naman mula sa Land Bank, Development Bank of the Philippines at Control Corporation. Ang garaan na titira naman ang 13.2 billion ay hugutin sa pakikipag-usap sa mga bansa kung saan bibili ng bakuna tulad ng US at United Kingdom. Tigil Bago Balita. Tigil Bago Balita. Tigil Bago Balita. Nakahanda si Pangulong Rodrigo Duterte na tumulong para amyendahan ang batas na magpapalawig pa sa transition period ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BIRMM hanggang Hunyo 2025. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, bagamat tutulong si Pangulong Duterte, kailangan pa ring makipag-ugnayan sa Bangsamoro Transition Authority sa 2 kapulungan ng Kongreso. Una rito sinabi ng BTA na hindi sapat ang 3 taong transition period ng BIRMM. Ayon sa BTA, 3 taon ang kakailanganing panahon para makamit ang target ng Bangsamoro government. Sa June 30, 2022, nakataktang matapos ang transition period ng BIRMM. Tigil Bago Balita. Tigil Bago. Tigil Bago Balita. Samantala naman, papayagan lamang ng DepEd or the Department of Education ang pagsasagawa ng face-to-face classes kapag ito'y pinayagan at ipinag-utos ni Pangulong Duterte. Batay sa incident reports, ipinayag ito ni DepEd Secretary Leonor Briones sa kasabay ng paglilinaw na manatili ang polisiya ng gobyerno na walang magaganap na face-to-face classes. Bagamat pinag-aaralan ng DepEd ang posibilidad na pagpapatupad ng limitadong face-to-face classes sa susunod na taon. Ito rin ay kakasalang kapag pumayag ang Pangulo. Tigil Bago Balita. Artikulo Bago Balita Weather Update. Artikulo Bago Balita Weather Update. At dumako naman po tayo sa balitang panahon. Northeast monsoon at easterlies ang dalawang weather system na umiiral sa bansa ngayon ayon sa Pag-asa. Dahil sa Northeast monsoon o amihan, ang Cagayan Valley region at Cordillera Administrative region ay makakaranas ngayong araw na maulap na papawarin na mayroong may hinang pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin naman ang maaaring maranasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na may isolated na pag-ulan dahil sa amihan. Habang sa Palawan, buong Visayas at Mindanao, bahagyang maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan na din ang mararanasan dulot ng localized thunderstorm at easterlies. Sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay wala namang sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Artikulo Bago Balita Weather Update. Tigil Bago Balita.
Tiko Bago Balita. Balita International. Balita International. Samantala naman sa balitang international, umabot na sa mahigit 576,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo sa nakalipas na magdamag. Batay sa pinakauling datos, merong 60,671,988 na ang global cases ng COVID-19. Sa magdamag, mahigit 161,000 ang bagong kaso na nataytala sa Estados Unidos. Habang mahigit 44,000 naman ang bagong kaso sa India, mahigit 45,000 naman ang bagong kaso sa Brazil. Narito ang bansa na may pinakamaraming kaso. Ang Estados Unidos ay 13,118,560. India, 9,266,697. Brazil, 6,166,898. France, 2,117,097. At ang Russia na nasa 2,162,503. Tiko Bago Balita. 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 Sa ibang balita naman, lalagdan po ngayong araw, November 27, ang tripartite agreement para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas sa AstraZeneca sa United Kingdom. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine, Carlito Garbes Jr. Ito ay para sa inisyal na pagbili ng 2 milyong dosage ng bakuna. Mayroong 90% na epektibo ang bakunang gawa ng AstraZeneca. Bagamat palapit na sa katotohanan ng pagkakaroon ng bakuna sa Pilipinas, patuloy na nananawagan si Galvez sa publiko na sumunod sa health protocols kontra COVID-19. Ito ay pagsusot ng face mask at face shields sa paghugas ng kamay at 1 metro ang layo sa bawat isa. 60 milyong Pilipino ang target na mabakunahan kontra COVID-19 sa bansa. Ngayon kay Galvez, 20 milyong Pinoy lang ang kayang bakunahan kada taon. Kaya maaaring abutin ng 3 hanggang 5 taon bago maturukan ang lahat ng 60 milyong target na Pilipino. Marami daw kasing balakid na kakarapin kung kaya't matatagalan na agad ang mabakunahan ang lahat ng 60 milyong Pilipino sa loob ng 1 taon. Bukod sa AstraZeneca, nakikipagnegosasyon na rin ang Pilipinas sa kumpanyang Sinovac sa China at Pfizer sa Amerika para sa karagdagang bakuna. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Balita COVID-19. Special coverage. At balita naman po sa COVID-19. Makikita nyo po sa inyong screen na meron po tayong bagong kaso na 1,392. Kaya ang kabuuan bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay 424,297. Habang meron namang bilang na mga gumaling na nasa 328. At may mga bago po nasawi sa COVID-19 na 27. Samantala naman, sa COVID-19 sa Olongapo City, meron po tayong bagong 7 na nagpositibo sa COVID-19. Kaya ang kabuuan bilang ay 918. Samantala naman, ang bilang na mga gumaling o kabuuang bilang na mga gumaling ay 851. At ang bilang na nasawi ay 33. Wala naman po ang bilang o bagong bilang ng nasawi sa COVID-19 sa lungsod ng Olongapo. Samantala sa lalawigan ng Zambales, meron po tayong kabuuang kaso na 631.
na kumpirmadong kaso ng COVID-19. At ang bilang ng mga gumaling, may bago po tayong bilang ng gumaling na nasa 2. Kaya ang kabuang bilang ay 607. Habang walang naiulat na namatay o nasawi, kaya ang kabuang bilang pa rin ng namatay ay nasa 8. Samantala naman sa Bataan o lalawigan ng Bataan, as of November 25, merong kabuang kaso na 34 o 3,206. At may bagong nagpositibo na 20. Samantala naman ang bilang ng gumaling ay 24. Ito po yung bagong bilang. Kaya ang kabuang bilang ay 2,913 na ang gumaling sa COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. Habang meron namang 67 ang bilang ng nasawi. As of November 25, walang bagong bilang na nasawi sa COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Oras po natin mga kakampi ay 6:47 ng umaga. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Ayun po, susunod na po ang aksyon artikulo maya-maya po sandali. At inyo pong napakinggan ang mga balitang kinalap ng Artikulo Bago. Hatid namin na yung pag-asa sa inyo para sa mamamayang Pilipino. At mapapakinggan o mapapanood muli ang Artikulo Bago simula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Lunes po yan hanggang Biyernes. At yan po mga kakampi. Yan, so bago lahat ay ngayon ay ating Christmas countdown ay 28 days na lang ay Pasko na. Yan, so sa mga kapi, maganda na po tayo sa ating online. Walang mass gathering, no? Ang mangyayari ngayong Christmas pandemic. Christmas pandemic, ika nga. Ayan, ako po muli si Kakampi Ronel Merin at magkita po ulit tayo sa Lunes. At ito ang programang Artikulo Bago Balita. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tiko Bago Balita. Tiko Bago Balita. Lahatid mga balita 24 oras nakatutok upang kayo'y paglingkuran. Artikulo Bago, ihahatid ang balita ng malaya, tapat at totoo radyo para sa mamamayang Pilipino. Artikulo Bago, ang inyong maasahan sa musika at mga bagong balita. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA
Viva solusyon sa COVID-19! Panalangin para sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Ama naming mapagmahal, kami po ay humingi sa inyo ng tulong. Palakasin niyo po kami, lalong-lalo na sa nangyari sa aming bayan dahil sa gupit ng bagyong Ulysses. Gabayan niyo po kami sa bawat oras. Naway matanggap na ng aming mga kababayan ang mga tulong mula sa inyong mga instrumento ng iyong biyaya. Palakasin niyo po ang aming loob, lalong-lalo na ang mga nawawalan ng pag-asa. Ingatan niyo po kami, patawarin sa aming pagkukulang. Aming ipinapanalangin sa inyo ang mga nawalan ng tahanan, sugatan, mga nawawala, at mga taong namayapa na dahil sa kapahamakan na ito. Iligtas niyo po kami at huwag pabayaan sa araw-araw namin pagbangon. Kasama ka namin sa mga unos at kasama ka rin namin tungo sa panibagong naming buhay. Sa kabila ng tilang isang bangungot na nangyari sa aming buhay, idinadalangin po namin ito, aming Ama. Amen. Mga kakampi, ang artikulo bago ay may binuong task force para sa serbisyong publiko. Ang Kakampi Public Service, layunin po nitong makatulong, lalong-lalo na sa mga nararanasan na kalamidad. Ang proyekto namin po ngayon ay makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Para sa mga nais makibahagi o magbigay ng tulong, mangyari lamang po na i-save sa inyong telepono ang mga impormasyong ito. Maraming salamat, mga kaartikulo. Ito ang artikulo bago, bagong balita, hatid ay pag
bagong musika. Ito ang Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago. Maglilingkod sa inyo ng taus-puso. Tunay, totoo, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Ibibigay ang mga balita, musikang inyong kagigiliwan, mga isyu at problema, aaksyonan, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Maasahan sa News and Public Service, 24 oras nakatutok. Artikulo Bago, Teleradyo. Mula sa ASR News and Publishing Service at ASR Network Corporation. Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Bagong kakampihan, ito ang Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Artikulo Bago, Teleradyo. Maglilingkod sa inyo ng taus-puso. Tunay, totoo, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Ibibigay ang mga balita, musikang inyong kagigiliwan, mga isyu at problema, aaksyonan, Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Maasahan sa News and Public Service, 24 oras nakatutok. Artikulo Bago, Teleradyo. Mula sa ASR News and Publishing Service at ASR Network Corporation. Artikulo Bago, Teleradyo, Artikulo Bago, Teleradyo. Bagong balita, hatid ay pag-asa. Kakampi mo, kikitasin. Aksyon, bagong balita, isisiwalan. Iisa-isling, artikulo. Igigisa ang bawat impormasyon na kailangan mo. Aksyon, artikulo, aksyon, artikulo. Sa Artikulo Bago, Teleradyo, narito na ang inyong antayan. Magandang umaga mga ka-artikulo. Ayan, so biyernes na naman po, no? At bukas ay weekend. Po mo nyo makasama sa programang Aksyon Artikulo. Po si Kakampi Ronel Merin. So ito po ang Aksyon Artikulo. Ito po sa bagong nanonood. Ang Aksyon Artikulo ay opinion-based. Opinion-based. Para sa umaaksyon sa mga issue na palipunan. Ayan. Lalo-lalo na sa may init na issue na tinatalakay po natin. Tinatalakay po natin yan sa Aksyon Artikulo. At ay pa pa mga issue na kung saan ay issue din, no? Lalong-lalo na puro issue tayo. So, tinatalakay natin yan, uusisahin natin yan, ipritasin natin yan, mga ka-artikulo. Ngayon ay, so bago lahat, 2 minuto, so oras pa natin ay 2 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Aksyon, artikulo. Ayan, so, nabati ko nga po pala ang mga kababayan natin sa taga Santa Cruz, Zambales. At magandang umaga po. At magandang umaga rin po sa lalawigan ng Pampanga, Bulacan, sa San Antonio, Zambales, sa Narciso, at sa iba pa na nanonood ngayon. So, para po sa aming impilan, nandito po ang Artikulo Bago sa Purok 2, Lucapon South, Santa Cruz, Zambales. At po, meron po tayong bagong numero para po sa inyong concerns o iba pong nais na hingin sa amin sa aming impilan ay ito po. So, ito po yung bagong number po namin ay nasa teka lang, ito, nandito. So, yun. So, ito ay 0917-320-9755. Yan po yung globe namin. 0929-337-9551. Para naman po sa mga nais na humingi ng concerns, panawagan, at iba pa, lalo-lalo na po ang Kakampi Public Service. Nagpatuloy pa rin or open pa rin po na tumanggap ng inyong mga donasyon. Yan. Para naman po sa GCash,
0905-465-5664. Kung gusto nyo po mag-donate through financial donations. Ayan, mga kakampi. Ayun nga po, so 3 po yung numero. So, napakadami na po numero na pwede nyo tawagan para magbigay ng inyong tulong sa Kakampi Public Service. Ulitin ko po, any kind financial donations or any donations like canned goods, pagkain, damit, no, iba pa. So, yan po, pupunta lang po sa address na Purupdos sa Tucapon South, Santa Cruz, Zambales, or di kaya naman tumawag sa 0929-337-9551 at sa 0917-320-9755. At sa GCash naman po, hanapin niyo po yung pangalan ko, Kampi Ronel Merin, Ronel nakalagay. So, yun po yung sa GCash ay 0905-465-5664. Any amount po, maski piso yan or dos, napakalaga na po yan. So, pwede nyo pong ibigay through GCash sa Kakampi Public Service. At direct po namin yan ibibigay sa mga taong nangangailangan, lalo-lalo na po sa nasalanta ng Bagyong Ulysses sa lalawigan ng Cagayan. Aksyon Artikulo. Ayan, so ngayon po ay issue po natin ngayon, no? So sa walang katapusan ng COVID-19 vaccine. Ayun. So dahil sa ngayon papunta na po tayo doon, malapit na tayo sa katotohanan, no? Sa it's turok time. It's turok time na nga daw. Ngayon, dahil year 2021, nakalagay nga doon ang 2021, yung number 1 naging injection. Ayun. So it's time turok. Ayun. Sa kabila ng mga nangyaring masama ngayong 2020. No, marami sa atin gusto na mag-New Year, no? Pagbabaguhin na lahat, so may bagong buhay na daw, yun. So, pero marami tayong natutunan, no? Sa kabila ng yan, nangyari sa ngayong taong 2020. Ayun nga po, mga kampi, so, meron po tayong share mo, reward ko. Ayan. At sa tanong mo, sagot ko, magsulat lang po kayo ng inyong pangalan, address, at inyong contact number dito po sa aming comment, dito sa comment ng Artikulo Bago. At kapag nabunot po kayo, meron po kayo 1,000 pesos cash at grocery package. Ayun. Yan, pipili kami, 3 lang po, no? So, yan, galing po yan sa fund ng Kampi Public Service. Ayan. Yan po yung mga pa-premyo na binibigay po namin sa inyo. So, ngayong Pasko, syempre, maraming nangangailangan ngayon. At pandemic pa. No? Pasko tapos pandemic. No? Paramihan sa atin, wala may pag-anda ngayon kasi hanggang ngayon, wala pa rin trabaho. Totoo po yan. Ayun nga. So, dahil sa pandemya, marami din yung mga na-stranded. So, ngayon, mga kakampi, no? Lalo na yung balita sa COVID-19 na bakuna, yan, malapit na, no? We are almost there na makukuha na natin yung bakuna. At syempre, may target pa rin yun, 20 million, no? According sa balita ay 20 million kada taon. 2, 4, 6. Tama, 60 million. 20, 40, 60 million na so kaya abot ng 2 to 3 years, no? 2 hanggang 3 taon ang pagbabakuna. Ayan. So, mga kakampi, balita naman sa dito nga sa Zambales. Ayan, yung mga palengke sa Zambales, ibabalik na nila sa dati at mas mura na po yung presyo na mga pangunahing bilihin. Kasi kung matatandaan niyo po, no, yung sa mga yung mga agriculturists natin, local agriculturists, lalo-lalo na yung balita noon na pumunta siya, no, surprise visit, ang nangyari, ang tataas, no,
bakit ang tataas ng bilihin samantalang may price freeze tayo? Kaya sabi, posible ito na dahil ito'y galing sa ibang probinsya, yan, yung mga ganyan. So, lalo-lalo na yung mga produkto na galing doon sa epekto ng Bagyong Ulysses, like Isabela, Cagayan, no? Ayun. Sa Bicol, na yung mga gulay dyan na inaangkat, no? Matataas yan eh. Matataas yung presyo. Ngayon, babalik na yun sa dating presyo. No? Dahil nasalanta sila ng bagyo, so alam naman natin na kapag may ganitong crisis, ay tumataas yung presyo ng bilihin. Pero ngayon, state of calamity pa rin. Yun nga, after ng state of calamity, nagkaroon nga ng price freeze. Pero ito hindi na sakop pala yung sa mga gulay na inaangkat dun sa ibang lalawigan. Ang mga natalang price freeze lamang ay yung mga delata, karne, noodles, yung gulay na yung lokal, hindi naman galing sa mga gantong lalawigan na talaga nasalanta. So, for example, yung gulay galing Cagayan, gulay na galing Isabela, matataas ang presyo talaga. Kasi sila yung naapektuhan ng bagyo. So, yun ang mga posibilidad kung bakit natataas. And also, yung pamasahe, yung transportation fee, so ayun. So, tumataas. So, kahit may price freeze pa yan, yun nga, lumaki, no, yung presyo. Tumaas pa rin, no? Hindi pa rin na ubra yung price freeze, no? So, ayan. At magpapasko na naman, expect nyo na naman, ang taas na naman ng bilihin ngayon. Yun talaga, ang taas na naman. So, yun nga mga kakampi. Ayan. So, yun nga pala, so, binabati ko po yung principal dyan sa Columban College. Si Sir Seg, magandang umaga. Ayan. So, mga empleyado dyan sa Palengkeng Luma, Palengkeng Bago sa Olongapo City. Ayan, binabati ko nga po pala yung mga nagbigay ng mga donasyon, no? Lalo na po si Congressman Jeffrey Congon sa first district po yan ng Zambales. So maraming salamat po, Congressman, no, sa pagbigay ng inyong donasyon. At sa iba pong konsehal sa Olongapo City. Ayan. At kay Vice Mayor John Cortez. Ayun. So maraming salamat po. At sa ayan. Binabati ko nga po pala si Governor Juneb Dane dyan sa lalawigan. Dito sa lalawigan ng Zambales. Yan, sa Iba, Zambales, no, sa Kapitolyo. Yan, sa mga nagtatrabaho dyan dito, sa Santa Cruz, Zambales, sa Talipapa. Yan, if I'm not mistaken, dito sa BI. Nandoon yung Talipapa. So, ang nasa mismong bayan, nasa sentro, nasa TC, Town Center po, yung Magic Mall. Yan, dito sa Santa Cruz, Zambales. Yan. At kay Mayor Marty. Yan. Siya po ang butihing mayor ng Santa Cruz, Zambales. Dito po yan. So, yan. Magandang umaga po. Lalo na po sa mga empleyado dyan sa City Hall. Ayun. Mabiga Buklas. Ayan, mga kasulibay dyan dito pala sa Santa Cruz, Zambales. Doon ako nandoon kasi dati ang Artikulo Bago ay sa Olongapo City. No, nag-transfer na siya dito sa Santa Cruz, Zambales. Ayun. Yan, Mabiga Buklas sa mga empleyado dyan. Ayun, Moyon Alban, Salban pala S. Ayun, so nasani ako sa sambal ng masinlok. Ayun, nga po pala, no, ang oras po natin, 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ayan, so inulit ko po para sa Kakampi Public Service. Ayun, sa mga nais mag-donate, maaari lamang po na mag-donate dito po sa
2, Lucapon South, Santa Cruz, Zambales. At meron naman po tayong mga numero na ito po. Numero ulit 0917 320-9755. Ayan. So, sa Smart naman, 0929-337-9551. Okay, at naman, para naman po sa financial donation, we have GCash po. No? Nandiyan po yung pangalan ko, RONNEL, Ronel. GCash po namin ay 0905-465-5664. Any amount po, no? Makakatulong na po yun kahit maliit. Kaya sabi ng, di ba nga, sabi sa isang quote, no? Kahit maliit, no? Basta't siksik, no? Diglig, malimit, ngunit papuntang langit. Yun yung isang quote talaga na, di ba? Kahit maliit, di ba? Nakakapagpangiti ng kapwa. At malaki na yun para sa kanila, no? At yung ngiti ng kapwa, bago mo silang, after mo pala, hindi bago, no? After mo silang bigyan, di ba? Ay doble dun sa mararamdaman mo kapag ikaw ay nagbigay para sa kanila. Lalo-lalo na ngayong Pasko, marami ngayon na ngailangan. So, at Pasko, syempre, yung time, di ba? Time na talagang magbigay para sa ngailangan. At syempre, papunta na tayo sa transition period. Transition period? Okay. So, transition period o transition month. So, paglipat ng month pala, no? December na, malapit na ang Pasko, no? At mga kakampi, nga nakita nyo, ayun. So, paano pa itong ilagay ito? Ayun. So, ayan. Nakita nyo, ito. Yan. So, 28 days na lang, no? Pasko na. Ayun. So, isang buwan na lang po, mga kakampi, nakapaganda na ba kayo? Maganda ng, ayun nga, na kaukulang, ano pa to? Paano sabihin na kaukulang data? Yun. So, ayun, yung mga kaukulang data nyo, kaukulang laptop. Ayun, may laptop po tayo, no? Wala nang, ayun. No, bawal kasi pumunta. Bawal bumisita. Ayun, pinagbabawal pa rin. Kaya talagang, yun, ganun talaga. Online Christmas party, ayun. So, bigayan, no? So, bigay mo to, oh, ito, ganyan. So, ayan, oh. Yun, ice cream. May mga ganun. Ice cream na nasa mug. Yun, meron mga ice cream nasa mug, ha? No, hindi iba dyan, RK. Hindi, joke lang. So, ayan nga. Ang, ano natin, teka, ba't nandito to? Ayun. Okay. Ayan. So, mga kakampi, ayan. Meron tayong online simbang gabi. Ayan, mangyayari yan. So, ayan. Be honest. Baka, di pa mauso ulit yung mas mag-ano. Kaya, mas namimiss ko ang mismong simbang gabi, no? Mismong simbang gabi. 'Di ba sa ano naman, mas namimiss ko yung face-to-face class. Kami nagpe-face-to-face class noon, no? Yung maganda yung tulog, no? So, yung dito naman, so mas maganda ang face-to-face simbang gabi. Ako nung face-to-face simbang gabi pa, natulog na. Tulog. Ayun. Lalo na Misa de Gallo, no? Nako. Mamaya, binuksan nyo lang yung TV, tapos, yun nga, nagmamas kayo, tapos, tulog naman. So, ayun. Binuksan lang yung TV. So, inantok, ayun, nasa higaan. Nakahiga. No? So, yan guys, ha. So, warning yan. So, wag ganun, no? Ayun. Kapag talagang online simbang gabi, tumayo tayo or umupo, no? Sa ating higaan, kung sa loob man ng kwarto, no? Kasortihan, no? Sorti naman. Nasa kwarto yung ano. Pero mas maganda na rin yun kasi, ayun nga, lalo na sa misa. Sa ano sa online mass. Nasa kwarto ka, syempre, makapag-pray ka na maayos, makapag-focus ka na maayos, no? Pwede rin naman sa sala, di ba? Buong pamilya kayo na manood, at hindi lang manood, kundi makibahagi yun.
diba? Magdasal din, sumagot sa mga ano, diba? So, yan yung mga online simbang gabi natin. Dahil pinagbabawal pa rin nga ang face-to-face. At mass gathering. Yun nga. So, pero malapit na tayo sa transition period. Ayun. Ayan. At ngayon po, inaasahan na bandang katapusan, November 30, ay i-announce po muli ng ating Pangulo ang bagong classification. Ayun. Pero mananatili pa rin tayo, sure ako, MGCQ pa rin. Siyempre, MGCQ or GCQ, depende. No? ECQ. So, depende tayo. Pero may makapagtala pa rin na GCQ. Meron pa rin pagbabago niyan, sure. No? Yan. So, malalaman po natin kay manood po kayo. So, meron kaming watch party dyan sa YouTube at Facebook Live. Yan. Ang pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang paglakta niya po ng bagong classification ng quarantine. No? Yan. Kung MGCQ pa rin ba tayo? GCQ na or naging ECQ ulit? Yun. November 30 po yan. Ay, abangan nyo po. Okay? So, ngayon mga kapi, oras pa natin, 7:16 ng umaga. Ayan, 4 na minuto bago sumapit yung 7:20. Ayan mga kakampi. So, ngayon, mga artikulo. Ayan. So, yan. So, ito po muli ang aksyon artikulo. Ayan, 7:17 ng umaga. At para naman po sa bagong kapapanood, ito po ang action artikulo. Yan, tinatalakay po natin yung mga iba't ibang mga balita. Lalo-lalo na, yan, so gagawa natin yan ng opinion. Kung ano ba talaga yung, kayo ng balang musga, di ba? So about sa mga topics na nangyayari ngayon. Issue na nangyayari ngayon. No, matapos yung mga batikos, yung pagbabatikos, no, yung dalawang presidente natin, Vice President Leni Robredo at President Rodrigo Duterte, ayan. So, at sa iba pang mga issue tulad ng price freeze nga, di ba? Ayan nga pala, no, na-postpone po ulit. So, kasi kahapon pa to, na-postpone yung registration, step 2 registration ng national ID dito sa Zambales, sa Philippine Statistic Authority. No? Diyan po yan sa Pag-asa. Olongapo City po. Yan. So, bale, ayun nga po. Nakaano pa rin tayo. Wala pa rin update na kung kailan babalik yung pag-register ng tawag ito, national ID. Doon nga po pala sa Commissioner Elections, may bago po silang tinatag na app na iRehistro. Yan, so galing talaga, no, napapadali. Diyan mapapadali yung pagre-rehistro, no, lalo-lalo na yung pagboboto natin para sa nalalapit na election. Actually, malayo pa. Malayo pa talaga. Malayo pa mga 2 years pa, no, bago yung election na yan. So, ayun nga po, bale, magpa-register na po kayo sa mga maaga. And we hope na, yun, no, so wag naman tayo magsiksikan, wag po tayo unahan kasi, I think first come, first serve, yung mangyayari sa kapag na-release na yung bakuna sa kontra COVID-19. Kasi, ang target natin ngayon ay 20 million. Kaya sa mga gusto magpabakuna na agad, gusto na agad pumunta sa ibang bansa, ayun nga. So, magpabakuna na kayo, no? Lalo-lalo na sa mga pupunta ng ibang bansa, no? Ulit, babalik na ulit. Kung makakabalik pa, no? So, kasi, talagang grabe yung nangyari ng pandemic. Kahit kami, no, nahirapan din, lalo na sa pagbabalita,
no? At mismong dito sa Artikulo Bago, yung health ng financial health ng Artikulo Bago, kasi napakahirap ngayon sa ng COVID-19 pandemic. Diba? Yun nga, mahirap yung kumuha ng mga advertisement. Ayan. So, ngayon mga kakampi, open po kami, no? Sa mga nanonood. So, please po, i-share nyo yung Artikulo Bago. So, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel namin. I-follow po ang aming Facebook page. Yan. Sabihin nyo po, lalo-lalo na sa mga gustong magpa-advertisement, nandito po ang Artikulo Bago po. Para bigyan kayo ng mura po sa amin. Ayun, so mura po sa amin mga kakampi na magpa-advertise. So magpa-advertise na po. Ayan, sa mga gustong magpa-advertise dito sa amin. So sa Artikulo Bago. So ayan, so gagawin namin po ang lahat para pag-servisyon po kayo. Handa po yung Artikulo Bago na pag-servisyon po kayo. Sa mga gustong magpa-announce, magpa-advertise, yan, sa kanilang promo, nandito po ang Artikulo Bago. Yan. So, tutulungan po namin kayo. Yun, mga kakampi. Oras po natin, 7:21. Yan, 9 na minuto bago sumapit po ang alas 7:30 ng umaga. Yun, hanggang alas 7:30 lang po tayo na umaga, mga kakampi, no? Dahil muli pa na lang kung may mga interviews tayo, no? Sa ngayon, so far so good, no? Kampi. At ngayon ang siyang pinag-uusapan ng talaga yung 2021 about just sa COVID-19 vaccine. So at grabe naman talaga yung ibang mambabatas natin. Oh, talaga naman. Ayun. Takot na takot. Takot na takot, mga kampi. Bakit? Nauna na sila sa bakuna. Ayun. Kawawa naman to mga mahihirap talaga naman. So, tayo pa rin talagang nasa huli. No? Yun nga. Yun. Ganyan sila, no? Diba? Yung mga mambabatas. Ay, tingnan nyo, yung iba pala na mambabatas, kaya sabi, kayong bahala kung gusto nyong i-king, no? Na magpabakuna na kontra COVID-19, di ba? Mayayaman kasi. Bakit di kayo rin tumulong, di ba? Sa mga fund, sa pagbibigay ng fund. Tatas ng sweldo nyo. Ngayon nga, nakakuha agad ng bakuna. Di ba? Kami hindi. Ayun. Di ba? So, napakatagal. So, nauuna na sila. Yan. Nakikita natin kung gaano kaano yung mundo natin. No? So, iba nauuna na talaga eh. Nauuna na. Lalo na yung mga bambabatas, no? Nagsolo. Nagsolo. Anyway, so sana kayong mga mambabatas kayo na nauna na sa COVID-19 vaccine, no, naturukan na kayo. Ayun naman, nakikiusap naman kami na tumulong din kayo sa pagbigay ng fund, no, ng COVID-19 vaccine. Hindi lang yung puro lang. Aksyon! Artikulo! Puro mema lang. Yung mga ginagawa, di ba, ng mga mambabatas, nang una na sila. Diba? So, tayo, huli ulit. Yun. So, ngayon mga kakampi, no, siyempre, marami rin tayo. So, yan. So, yung about dun sa paghugutan ng fund, no, na napakadami. So, para masabi na libre yung bakuna kontra COVID-19. Tsaka nga po pala, no, na ayun, yung about dun sa Department of Education. Kasi yung nabalitaan na about dun sa napagkalunod nung maghahatid sana ng module sa Laguna. So,
Magatid sana siya ng module, so nasawi siya nalunod. Sagsagan ng bagyo, no? So ito po, ayon sa DepEd, isa siyang fake news. No? In-announce po nila yan, November 26, ayun, kahapon. Ayun. So, talagang inimbestigahan nila para malaman yung katotohanan talaga. It's, peke po pala yung balita na yun. Yung 3 out-of-school youth na nasawi po sa Binyan, Laguna, pumalat po yun sa social media. No? At yung rumors na yun, o yung chismis na yun, yun dahil sa module, may namamatay nga daw na mga bata. No? Dahil sa mga modules kasi hindi raw nagiging exempted mga estudyante. So, ayun nga. So, merong incident report mula sa School Division Office. Yan po sa Binyan, na report ng pulisya na ang bata kasama ng iba'y lumabas doon para magatid ng damit sa isang may ngisda na ama, isa sa mga biktima nung yung pagkalunod. So, yun talaga. Yun yung yun. Yun yung parang talaga nangyari. So, yun nga, dahil sa nangyari insidente, nabisuan ng publiko ng paaralan, lahat ng paaralan sarado dahil sa bagyo. Oo. So, yun nga. So, nakikipag-usap, lalo-lalo na sa mga media sa atin. So, para burahin yung nasabing yung mga maling-maling mga maling articles na ibinigay, no? Maling mga balita na pinost sa mga social media kasi nga hindi katotohanan. So, walang katotohanan po yun dahil sa module. Nasawi o nalunod yung bata. So, yan, nakumpirma po yan ng Department of Education. And so, naalam po natin lahat ang iba't iba pang mga issue na tatalakayin natin. At ngayon mga kampi, oras po natin 3 minuto bago sumapit ang alas 7:30 ng umaga. Yan, may oras pa rin po tayo, no? So, muli binabati ko po lahat ng mga kababago. Ayun, so, yung lalo-lalo na yung mga bagong gising ngayon. So, gising na po tayo. Ayun. So, yan. So, mga kampi. Ayan, so mga kampi. So, happy lunch. Lunch na agad, no? Excited na agad. Kasi, happy lunch, no? Happy breakfast. Ayun. Breakfast tayo. Musal. Lalo na sa mga nag-aalmusal pa rin, no? Lapit na mag-alas 7:30 ng umaga. Ayan. So, may pasok pa kayo sa opisina, alas 9. Ay, iba pala, no? Papasok umaga yan. Alas 7, ganyan, 6. So, mga nauna na sila sa ating programa. Ayan, so, gising-gising na po. Yung iba pang natutulog. Time na. Ayun, time na mga kakampi, no? So, yun. Ayan. Okay, so, ngayon, dapat nga po pala ang mga tao na nagse-celebrate ng kanilang birthday. So, happy birthday po sa inyong lahat. Okay, yun. So, ayan. So, mga balita na yun. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ang inaway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka kanya ng maraming kaalawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Happy birthday! Ayan. So, happy birthday po sa mga nagsi-celebrate ng birthday ngayon. November, So, ayan. So, December
Then December, yun ulit. Yung pamasko na ulit. Oh, Pasko na. Pasko na talaga. Malamig talaga. Ngayon, dito rin, no? Dito rin sa aking pila, nalamig eh. No? Ramdam na ramdam mo talaga yung lamig. At simoy ng hangin sa labat. Ay, ang sarap. Tapos yung iba, sabi na lamig na daw. Oo, pero sa ibang bansa, wala lang to. May dito, no? Sarap daw mag-jacket, ano yung coat, diba? Yung mag-coat, diba, sa labas. Sarap daw pumunta ng Baguio. Nako, yun lang, pandemic. No, pandemic, bawal. Ayun. So, ayun. Hindi. Syempre, sumunod lang sa health protocols. Pag kaya naman. Oo. Pero kung walang pera, talagang bawal. Ayan. So, ayan mga kakampi. Wala na tayong oras. Alas 7:30 ng umaga na. So, ito po muli ang action artikulo. Kita-kits po tayo ulit. No? Sa Lunes. Ayan. At magandang umaga po sa ating lahat. Aksyon Artikulo. Aksyon Artikulo. Ang programang napakinggan ay Aksyon Artikulo simula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang yan sa Artikulo Bago. Bagong balita pakinggan ay Aksyon Artikulo simula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang yan sa Bagong Musika at Pag-asa. Maghahatid ng mga balita 24 oras nakatutok upang kayo'y paglingkuran. Artikulo Bago, ihahatid ang balita ng malaya, tapat at totoo.